So, kunyari, meron siyang coffee shop. Multiple branches ang coffee shop nila. Okay? Iba't ibang areas in Australia. Pero isa lang yung company. Ano pwede natin gawin? Iisang accounting software, iisang platform for their bookkeeping, pero yung reports, yung transactions, pwede nating paghiwa-hiwalayin according to branches. That's what tracking category is all about. So let's say itong service na to. May makikita tayo under this region, no? Yan yung tracking category niya. Ayan. Iba't ibang branches nila. Mamaya ako sasagutin yan. Iba-iba yung branches nila. So East Side, North, South, West Coast. Pwede mong i-associate to sa isang branch. Let's say this is a sale, this is an income related to East Side. So kapag gumawa ako ng profit and loss report ngayon, pwede kong gawan ng profit and loss bawat branch. Okay? Kasi napag-hiwa-hiwalay mo nakatag yung bawat transaction. So this is something that you should maximize for your client, especially kung yung client mo may multiple branches. Branches lang ba paggagamitan yan, sir? Hindi naman. Kunyari, masyadong malaki yung client, meron silang multiple departments, gusto nilang paghiwa-hiwalayin. Per department, yung mga expenses, yung mga income, lalo na kung profit center ng bawat department. Pwede yun. Yung iba naman, market product segment. Pwede rin. Gusto nilang matrack kung ano yung income and expenses related sa product line 1, product line 2, product line 3. Pwede yan. Gamitin mo tong tracking category na to. Okay? To segregate. Para kapag gumawa ka ng report, pwede kang gumawa ng individual report per segment, and then pwede ka rin gumawa ng comparative report para ma-compare natin yung mga segments natin. Tama, Gladys, para siyang cost center. And Mary, it's our cafe at saka Lalag Garden. And meron pa yatang isa, pero mas maliit siya. Numutok ko na yung pangalan. Glam? I think it's Glam. Okay. So, tatlo na sila. Visit kayo Mapanga, sabihan niyo ako, libre niyo ako ng kape. So that's tracking category. Next, manual journal. Whether you like it or not, mga kapatid, kahit pa sabihin natin naka-accounting system tayo, kapag nag-accounting and bookkeeping ka for an Australian client, there will be instances that you need to assemble journal entries. Kailangan. Ano lahat ng mga instances? Number one, month-end adjustment. Kailangan mo yun. Lalo na kunwari along the way, no? For the whole month, naka-cash basis yung client. And then by the end of the month, kailangan ka mag-accrue. Debit accounts receivable, credit sales, credit GST. Mag-accrue ka ng payable, debit expense, debit GST, credit accounts payable. Gagamitin mo ang journal entry na yan, whether you like it or not. So saan yan? Accounting, manual journals. Actually, yung mga traditional lang background dito, alam ko ito ang mas nakikita nyo, safety net. Mas komportable kayong gumawa ng journal entry kaysa mag-click-click ng okay. Bakit? Diyan nakikita mo kasi yung debit and credit. O yan ang challenge sa'yo ngayon. Dapat pag nakita mo yung transaction, gumawa ka ng sales invoice, nag-process ka ng bank transaction, kahit hindi ikaw ang gumagawa ng journal entry, dapat sa mata mo, sa utak mo, nakikita mo kung anong journal entry ang mangyayari doon. Because so everything that we do inside the system, double entry bookkeeping system lahat yan. Debit and credit lahat yan. Okay? Ang question na lang, sino gagawa ng journal? Ikaw o si Zero? Okay? Okay yan for budgeting, correct? Okay? Prepayments, yes. Accrual. Though meron tayo sa training natin, iba yung discussion ng prepayment. Accruals, advances, yes. Month-end adjustments, yes. Marami. At minsan, yung mga compound journal entry, bumili siya. Ito, imagine ninyo. Bumili siya ng sasakyan. Nagkaroon siya ng trade-in value dun sa luma niyang sasakyan. So, kailangan mo rin-ibenta yon. Tapos, nag-loan siya, may amortization, may interest. Merong mga charges. Isang transaction, multiple lines that you need to put into in the journal entry. Sa sinabi kong transaction na yon, ang journal entry niya hindi bababa sa 10 linya. Okay? You need to be able to do that properly in the manual. Yan ang pinaka-challenging part dito. Now, when it comes to manual journals, simple lang naman ang rules, mga kapatid. Una sa lahat, dapat ang debit at ang credit mo balance. Naka-accrual basis pa din po ba kahit small business yung client? Normally, within the month, for the purpose of processing their BAS or GST, naka-cash basis muna. Pero by the time na mag-interim reporting na sila or maggagawa na sila ng annual report, ginagawa na siyang accrual. So temporarily, it's cash and then we do subsequent adjustments. Kaya tayo kailangan ng manual journal eh. May coming training po ba kayo nitong Australian bookkeeping? Chill.
Stay up until the end of this one. Mag-announce tayo. 4:54 na pala. Kunti na lang. Okay? So, dito muna tayo. Yeah, mamaya pag-usapan natin ni AJ. And for the rest. So, nasaan ako? Manual journal. Debit and credit, kailangan balance eh. Hindi kailan mo mapopost ang journal entry mo dito, ate, kung ang debit at ang credit mo hindi balance. That's the first thing you need to remember. Number two, okay? Kapag ang journal entry na ginagawa mo is accrual, okay? Dalawang dates ang ipapasok mo dito sa journal. Ano yan? Date number one, the date of the journal, which is most probably end of month. For example, end of month natin, May. And then auto-reversing date, accrual journal to accrual journal lang to, ginagawa. Okay? Ang i-date mo siya dito, the day after their journal date. Para automatic ang reversal. Okay? And then number three that you need to remember is itong part na to. Show journal on cash basis reports. Kasi kung ang ginagawa mo na journal entry is accrual, dapat walang check yan, te. Madalas nagkakamali ang mga tao dyan. Accrual ang journal, iniwang may check. Anong mangyayari, sir, kapag naka-check dyan? Yung GST na na-compute mo dito, te, marereport yan kay ATO kahit hindi pa dapat. Lalo na kung yung client naka-cash basis siya sa paggawa ng GST. Accrual yung journal mo. Hindi pa bayad yan. Accrual nga eh. Accounts payable, di ba? Accounts receivable. So, ano mangyayari? Hindi pa dapat nare-report yan GST component ng journal entry mo. Hindi pa dapat siya nasasali sa return. Nakalimutan mo yung sinabi ni Sir Mig, sinayaan mo naka-check to. Mali ngayon ang bus mo. So, these little things on the settings of the journal entry could affect a lot of reports and even actual money of the client. So, presence of mind sa paggawa ng journal entry. Hindi pwedeng wala yan. Okay? So those are little tips na pwede ko ibigay sa inyo on how to master the journal entries. Find and recode. Ano naman to? Pang-8. Find and recode, very useful ito. For example, okay, na-assign sa iyo yung client. Okay, bago. Iba yung bookkeeper na humawak dati. Ngayon, medyo lasing siguro yung dating bookkeeper. Okay, wala sa sarili. Nagulat ka, tinignan mo yung ledger, tinignan mo yung trial balance. Motor vehicle expenses, may 3 accounts na pinupuntahan. Okay? May 3 accounts na pinupuntahan. Dapat iisa lang. Hindi naman kailangan, hindi necessary na paghiwa-hiwalayin sila. Kasi wala naman talagang matinong split. Siguro nagkamali lang, gumawa ng account sa chart of accounts. Tapos yung mga transaction, sabog-sabog kung saan saan napupunta. O ikaw ngayon, kailangan mo yung ayusin. Ang problema, ang gagawin mo, i-edit mo pa isa-isa yung transaction. Hindi. Okay? Matrabaho yun. So ano gagawin mo? Dito papasok si Find and Recode. Kasi si Find and Recode, it allows you to do mass editing. Okay? Kung si cash coding, bulk coding ang ginagawa niya, bulk recording, si Find and Recode, bulk editing naman. Okay? So saan natin gagawin yan? Under accounting, meron tayo dito, Find and Recode. Sabi niya. Habang naglo-load, Coach, may process din po ba sa Xero on expense allocation? They don't usually do that in Australia. Okay? Expense allocation. Medyo mas straightforward ang the way of doing bookkeeping doon. And yung complexities dito sa Pilipinas, we don't. Marami sa mga yun ang hindi natin ina-apply. Nasa manual journal pa yung screen. Opo, ito po, papunta pa lang. Chill. Okay, so find and recode tayo. Click. And then from here, pwede mong i-search. For example, hanapin mo yung mga accounts na binanggit ko kanina, yung mga hindi tamang dapat pinaglagyan ng mga transactions. So add condition, marami tayong parameters dito. Click mo yung account, hanapin mo yung account. Let's say yung motor vehicle expenses as my example. Kung gusto mo maglagay ng date range, pwede rin. Lagay mo yung date and then between this, that, and that month. Okay, click mo lang yan. And then click search. And then you will see here, babigay niya sa iyo lahat ng mga transactions under that criteria. So ano gagawin mo ngayon? Pwede mong piliin dito, alin ang alin. Pwede mong piliin lahat. Okay? Kung gusto mong i-edit silang lahat, and then click mo lang tong recode. Pag ni-recode mo, meron kang 3 bagay na pwedeng baguhin. Pwede mong baguhin yung contact.
pwede mo baguhin yung account. Dito mo na ita-transfer ngayon from one account to another. Okay? Find and decode, very useful. Thank you. Okay? Or pwede mo gusto mong baguhin yung tax rate. Pag sinabing tax rate, ito yung GST. Okay? Pwede mo siyang gawin from walang GST to may GST. Pwede siyang gawin na may GST to wala. Ulit ko lang ito yung sinabi ko. May GST to walang GST or walang GST to may GST. Okay? Kadalasan ginagamit ito in transferring the transactions from one account to another. Ito yung pinaka-ano mo dyan. Key mo dyan. So, kunyari, itong motor vehicle expenses natin, meron ka pang ibang motor vehicle expense account dito, i-select mo lang. And then, click mo lang yung recode or review. And then, diretso ka lang hanggang sa mag-recode siya. Automatic nun, lahat ng transactions na yun, i-edit niya. Parang reclass, tama. Okay? Ang tatandaan mo lang kapag find and recode, kung ano man ang changes na gagawin mo sa isang criteria, hindi automatic magbabago yung iba. So let's say ang intention mo magbago ang account, pati yung VAT o yung GST treatment niya, kailangan pareho itong dalawang to baguhin mo. Okay? Madalas magkamali ang iba dyan. Titirahin lang nila, babaguhin nila yung account. Pero yung GST treatment, yung tax rate, hindi nila binago. Okay? So kapag ganun, kailangan aware ka ha. Be conscious kung ano yung ginagawa mo. Ano ba ang impact na gusto kong mangyari? I believe yes, may recording ito, no, Michelle? Yes, meron. Meron. Okay. Sige, don't you worry. Okay tayo. So that's find and recode. And then lastly, we have the report packs. So, ano na may report packs? Yun na yung reports. Ang maganda kay Zero, ang dami-daming reports na available. Actually, sa lahat ng mga accounting system na ino-offer namin sa company namin, Zero, ang isa sa pinakapagmamalaki ko sa kanya, lagi is that if you want flexible reporting, dito ka. Okay? Zero ka. Bakit? Kasi sa dami ng mga reports available in here, halos lahat ng kailangan ng client nandito na. From the typical financial reports like profit and loss, balance sheet, cash flow statement, may management reports na dyan, operational reports like yung sa accounting reports natin, nasa ba yung mga accounting reports na yan? Accounts payable, payable aging, receivables aging, nandiyan na yan. And then meron tayong mga, yan, nasa ba yan? Mga reconciliation reports, eto, nandito na rin. So, kunyari, nagbabank recon ka, no? Kung ngayon, ang nakagisnan mo sa dati mong trabaho, ang bank recon mo, iniiyak-iyakan mo pa ng alas 11 ng gabi habang nasa office ka dahil hindi matapos-tapos sa Excel. Dito, instant. Ay, tumatawa siya. Oh, nakita ko. Affected. Oh. Hindi ko nasasabihin yung pangalan ni Ella. Ay, sorry. Relate, di ba? Iniiyak-iyakan mo pa yan. Dito, alam niyo, may tinraining akong ganito kailan lang sa Ilocos. Oo. Yung isa sa mga staff doon, dati siyang nagtatrabaho sa ibang company na mano-mano din silang mga bank recon. After kong diniscuss tong reconciliation report na to sa kanila, pinakita ko na, oh yan, instant yan. Kako. Diyos ko, kalahating oras yata siya nagra-rant. Nagdudusa ako, sabi niya, blah, 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 blah. Nakikinig lang kami sa grievances. Habang kumakain kami ng empanada. Okay. Zero is also more easy to use versus QuickBooks. That's actually a notable observation. QuickBooks is powerful, I would say. It's a very powerful software. However, it's not easy to use. Kasi si QuickBooks dinesign yan for complicated accounting. US eh. Pero si Zero, straightforward. User-friendly. Kasi gustong mangyari ni Zero, and this is something that they repeatedly say over and over again. Sa dami na ng events, nakalima-anim na akong events na pinuntahan ni Zero sa ibang bansa. Isa lang ang mensahe nila. Enable business owners to do bookkeeping for their business. Enable people to use an accounting software that is easy to use. Kaya mabilis siyang matutunan. Again, hindi ito tungkol sa paggamit ng software. Your true skill, kasi madali lang gamitin yung system. Ang totoong skill dito is how you can utilize these features of the software to execute your task. Para madisposisyonan mo, mai-record mo ng tama, mai-reflect mo ng maayos yung istorya ng bawat transaksyon na kailangan mo i-record. Okay? That's where your direction should be when it comes to training. And even into the reporting side, sa report packs na sinasabi ko kanina, you need to be able to learn that skill of how do you present
the financial data properly so that the people who are using your reports can understand them. For example, yung profit and loss na lang, pinakamadali. Okay? This is supposed to be premium knowledge. Ay, salamat po. Pwede naman po tayong mag-donate minimum 50,000. Charot lang. Salamat sa pag-appreciate. Okay? Tawa na naman ni Ella. Tapos, okay, so this profit and loss is very simplistic. Pwede tayong gumawa ng mga additional layout, ano dyan, modification. May edit layout tayo dito eh. So click mo lang yan. Gusto mo siyang bigyan ng comparative uh, na buwan? Pwede, walang problema. Add ka ng columns, lagay mo na another date. Sige, tapos baguhin mo lang yung date. Oh, next natin. Ay, babalik pala dapat. May, gusto mong gawan ng analysis ito? Sige, walang problema. Gawan natin ng variance analysis. Okay, i-compare natin yung first column na June sa second column. Hindi, bali, dapat May pala. May tapos June. Okay, and then gusto mo lagyan ng percentage? Sige lang, go. Okay, gawin natin percentage. Ganun ulit. Show June as a percentage of something. Ano ba to? Ay, bakit row? Column heading. Ayan, sige. Kunyari yan, sample lang. So kapag in-update ko yung layout na to, aside from giving me a report for that month, it also gives us instant analysis of everything. Okay? And this gives a lot of meaning to the reports. At yan ang gusto ng client. Sabi nga ng yung mga nakakausap ko, bookkeeping is just one part of the job. Recording the transactions is the basic requirement. But you know what? Kayo kasi bilang accountant, bilang bookkeeper, kayo ang unang nakakakita ng lahat sa loob ng system. Kayo nakakakita ng mga transactions. Kayo nakakakita ng mga reports. And if you notice something, and you share that, you communicate that to your client and give them the idea based on what you've seen, that is where your true value lies. Because you are the first witness. You are the first handler. So ang goal mo is to treat those transactions properly, record them correctly so they get reflected into the reports properly, and then those reports needs to be communicated to your client. Because up until now, kung hindi mo pa to na-realize, kapatid, being an accountant or a bookkeeper for an Australian client and for whoever, basta ang trabaho mo is accounting professional ka, bookkeeper ka, your job is to tell a story. Okay? That's your job. Communicate information. More than just someone who records transactions. Yon ang nakikita ng lahat ng mga nakausap ko na so far, why they were able to say that Filipinos are world-class professionals. Yun ang rason. Okay? And those 9 critical skills that I just mentioned, okay, yan ang starting point mo. Saan ka magsisimula? Ano dapat mong i-develop? Para saan yung mga to? Okay? So, magpasa akong konti sa time. Hindi, actually, sakto lang kasi 9, 5, 10, ay 4:10 tayo nag-start. So, if you are going to be starting your journey in being a master bookkeeper for an Australian client, this is where you start. So I hope tong maikling oras na to na nabigay sa akin to share with you all of these would be able to set your path forward. Ako, lagi yan naman ang gusto kong mangyari. Pinagdarasal ko lagi na bawat isa sa inyo, ma-maximize nyo yung path na to. Kasi for me, for the past 12 years, this has been my mission. A better place, better environment for Filipino accountants and bookkeepers, an environment that appreciates their value. Ngayon, kung nabitin kayo, may recording tayo nito. Meron din akong isa pang pwedeng i-share, which is yan. You can scan this. There's a YouTube, I also have a YouTube channel. Itong 9 critical skills na to, meron akong isa-isang video dyan. Okay, may playlist ako dyan. I'm discussing it in more detail doon. Medyo halos kamukha rin ng discussion ngayon, pero at least meron tayong additional, okay, na may dadagdag pa doon. Kasi lahat ng mga resources na pwede nyo makuha, magamit, gamitin ninyo.
Okay? Now, before I move forward, Miss Yan, would you like to add anything? Okay, kamusta naman ang holiday natin? Walang magpapahinga sa pamilyang ito. Kahit walang pasok, natutuwa ako umabot tayo ng 226, so mga 224. Congratulations naman sa mga nag-show up. Last minute kasi kanina habang nagbabas, nag-aano na ako. Sabi ko kay Mix 50 lang yung darating. Hindi ko sinabi sa kanyang ginagawa ko na kanina kung maraming aaten. Kasi again, this is our, tama si Mix, this is our mission. Hindi kami papayag ng isang accounting profession, walang lugar, walang puwang sa mundong ito. Tama ba? Tayo ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Totoo ba? Tama ba kayo guys? Ilan yung millions kanina? Ito nga yung first, ano mo, 4.4. first slide mo? 4.4? 44. 4.4. Ayan, 4.4. Eh sa US, 33 million. Nung nag-conduct kami ng free training last night, 33 million US. So, imagine yung market natin, ilan lang tayo nandito, di ba? So, all you have to do lang is upskill. We're creating a space where can you learn free and there are some paid information. So, pwede tayo mag-picture taking and then may nagtanong kanina anong next step. Siguro that's the time may nagtanong. Kasi actually, nandito yung mga batch 1 and 2. Siguro naman makakapag-attest yung mga nandito kung gaano kagaling si Migs kahit kanina, kahit ako sa bus kanina. Sabi ko nga, taas na kamay ko. Wala akong nakitang ganun ka-detailed at ganun ka-information about bus. Lalo yung working paper. Ang pinaka-favorite ko yung working paper kasi as an accountant, napaka-structured nating tao. Ayaw natin na naliligaw tayo. And someone who will give that work paper, ipakita mo lang sa client yun through interview or through, i-pitch mo lang siya, I think makukuha mo yung client. Okay? Meron pa tayong 7 p.m. Excel training pero sana yung 200 dito mamay nandun. Gawin natin 300 kasi 300 yung max ng Zoom ko eh. Okay, so Mix, can we have a picture? And then, yung may nagtatanong kanina, ako na magsasabi, meron na lang kaming 18 slots for batch 4. Zero training. So Oh, labas maybe, ko na. Ayan. yan na. Nasabi mo na eh. Yan. Oh, ayan. So yes, meron tayong upcoming na Zero Master Bookkeeper Workshop. This is an 8-hour workshop. So imagine what we have done ng isang oras ngayon. Multiply that to 8. Okay? Lahat ng mga naging estudyante natin dito, I think meron magsasalita mamaya sana to give their testimonial, no? Lahat ng mga yan, isa lang ang sinasabi nila. Namamaga utak nila. Namamaga utak nila. Bakit? Because there's so much to learn out of this Master Bookkeeper Workshop. Nakabuo na tayo ng 120 na katao, nag-graduate na dyan. Dagdagan pa natin for this batch 4. We are only admitting 50 people. And sa ngayon, may 32 na tayo na naka-register. So they only have 18 registrants para mabuo ito. This is on June 19 and 20. Yes, 2 araw po siya, 2 half day. O, baka may maligaw ha. 2 half day para medyo may konting pahinga in between dahil nakakamatay nga siya. Masyado siya madami. So 8 a.m. to 12 noon, 2 days training ito. Pag-uusapan natin lahat. Lahat ng kailangan mong malaman. Lahat ng senaryo na kailangan mo, na pwede mo ma-encounter when you're doing bookkeeping or accounting for an Australian client. Lahat ng mga what ifs, lahat ng mga techniques, ibubuhos ko lahat dyan. Binubuhos namin lahat dyan. Lahat ng natutunan namin na experience namin for the past 12 years of dealing with Australian clients. So this is just for 1,500 pesos registration. Unahan na lang po ito. Okay? May schedule 18 soon ng slot. weekend. Weekend yan. Weekend yan, di ba? Oo nga no, weekend yan. Kasi last time Weekend yan. weekdays eh. So, yung request nila pala kasi iba nagtatrabaho, yun ang problem nila. Oo. Oh, yan. Weekend ko na, 1920. Friday nga lang yung isa. Sakripisyo nyo na yun. Kasi this is going to define your future, my dear. Pag pinalagpas mo to, wala. Patay tayo dyan. Okay? Saturday, pagpahingay nyo naman ako ng Sunday. Kayo naman, makapagsimba man lang. True. Okay, chill, guys. Okay, so ayan. So ito po yung ano natin, site. Okay? tinyurl.com/0batch4 o yung sinend kanina ni Miss Yan. Pareho lang yan. Pag napuno na yung 18 slots, that's it. Okay? Mag-auto shot na po yung ano, yung pagkakamali ng iba. Okay? Nagbabayad muna bago nagbabayad ng hindi pa nagtutuloy-tuloy ng registration. Huwag ganon. Okay? Pag nag-register ka, bayad ka, submit mo agad kasi baka ang problema nagbayad ka na,
sarado na yung form pagkatapos. Yes, Diba? nangyari sa amin yun last time. Nauna yung Mm. bayad niya, tapos nakuta niya, nagsarado na yung form kasi sobrang ang bilis maubos ng slot. So, yun. So Ayun. we only have 17 na lang. O, meron na pumapasok. Hindi ko alam kung tama yung bilang. Ayan, 17 na lang. O, yan. O, gawan na to, ha? O, I'll see you all on June 19. Kung nabitin Yes. pa kayo for today, marami pa tayong pag-uusapan nun. But it's something na, ay, miss yan, di ba? Tuloy-tuloy pa rin naman tayo dun sa ano natin na pag Webinar, yung mga free. best students natin, yes, you're putting them on internship. Tama ba? Yes, pwedeng ano, andito naman yung anak ko. Sige, pagsalitain ko na lang yung isang batch 1 and naging Go. intern namin. Kamusta yung training ni Mix and kamusta so far yung internship? Anak Olivia, go ahead. Hi, hello po. Good afternoon po sa lahat. I'm from batch 1 po kay Sir Mix. And ang masasabi ko lang po, worth it po talaga yung training na provided ni Sir Mix. And napakarami po namin natutunan doon. And thankful po kami na dahil po sa training na yun, isa ako sa nakasama sa internship, and I'm very grateful na nakasama ako dun sa internship na yun dahil ang dami naming learnings. Habang nagtatrabaho kami, ang dami naming natututunan. And kung yung mga training na binigay ni Sir Biggs, nagagamit namin dun sa internship na ginagawa namin. So, kung gusto nyo rin pong ma-experience yung na-experience namin, you can join the community and mag-enroll po kayo sa batch 4. Yan Okay, po. clarification lang sa internship. Guys, hindi ko alam kung sino magiging internship. To tell you honestly, yung 8 na yon, iba kilala ko, yung iba hindi ko talaga kilala at all. Pero nag-base kami, may assignment si Mix, sila yung top students. Talagang pantay-pantay, napaka-pantay. Tapos guys, yung paid internship yun na hindi siya internship. Alam, weekly kami sumasahod dun sa client. And kanina, kamiting namin yung CPA ng client. Nakita nila hands-on kung paano makipag-usap sa client. Pati si client, nakaharap nila. Kung napafollow niyo sa LinkedIn, pinost ko na yung mukha nila. Pero I don't care kasi pumayag si client na kasama ko sila. That's the good thing. So, bonus lang yung internship, guys. Huwag niyo pangarapin niyo pero hindi namin pwedeng masabi. Huwag niyo kaming sisisihin. Ay, sabi may internship tapos wala. May possibility. Kaya nga wino-workout namin yung client ng maayos kasi ang sabi ni client, bibigyan niya kami ng ibang account. So pag ginawa ng client ko yun, next level kami, kukuha ulit ako ng mga 4 to 6 intern from batch 3 and 4. So yun yung susunod para fair. Okay ba yun? Clear ba yung internship? Wala pong bayad yung internship. Ang may bayad po yung training, bonus po yung internship. Kayo Okay? Clear ba babayaran sa yun? internship. Oo, kayo pa babayaran. Na ROI na nila. Ilang buwan na kami sumasahod? 1 month na. Actually, tama ba na? 1 month na. This Yes week, po, antayin Coach. lang namin yung payout this week. Ganun sa iyo ang saya, weekly. Okay? What else? Any questions, guys? Then let's